Hello, what's up mga kumari kutigang o kumusta po kayo? For today's video po ha mga kumari kutigang, isa lang pong napaka-interesting na topic ang pag-uusapan at tatalakayin natin ngayon ha mga kumari kutigang. Kasi ngayon po ay pag-uusapan natin yung mga iba't ibang mga nagiging dahilan at kung ano po ang pwede natin gawin. Kung kayo po ha mga kumari kutigang ay pinupugigi pa rin ng mga sinasabi mga negativities at mga misfortune sa buhay sa inyo po mga tahanan. Yung napakabigat pa rin baga ng pasok ng swerte sa bahay po ninyo. Eh nako, masama po yan ha mga kumari kutigang. Ano yun? Ah? Sino ba yun? May tao ba dito? Naku po. Kasi naku, tayo po ngayon na mga kumari kutigang, andito naman po sa may Karean ng Encantadia, dito po sa landingan ng gobyerno ng Pilipinas naman. At medyo nag-im na kasi ano bang oras na? Mag-aalas 6 na po kasi ha mga kumari kutigang, hinahabol ko nga po yun. Ano, sino ba yun? Hinahabol ko nga po kasi yung araw. Kasi wala na akong araw. Kasi tayo po yung outdoor vlog na naman. Kaya lang parang may kumakalos ko. Sino ba yun? Aso! Naku mo, may tangay-tangay na diaper. Ayun, no, tinan yung aso. Oh, may tangay-tangay na diaper. Hay, umayos ka nga dyan. Ako'y natatakot sa'yo. Kasi, kasi ang location po natin ngayon, nandito tayo sa may, ano bang park ito? Dito po sa may Betmed to eh. Yan, dito ako kasi pumwesto kasi wala na masyadong tao, wala na masyadong maingay. Kasi dun sa may ang dami nagja-jogging, ang dami nag-iingay-ingay. So yun na, kasi ang topic natin ngayon ay yun na nga, yung mga kamalasan naman na na-imbibe natin sa ating mga tahanan. Kung halimbawa kayo po'y palagi pa rin, napakarami pa rin misfortune sa buhay sa tahanan po ninyo at kung ano po yung mga dapat natin gawin. Pero bakit baga? Bakit ba tayo minamalas lagi ha mga kumari kutigang sa bahay po natin? It's either kayo talagang pasukin ng mga sinasabing mga negatibong enerhiya. Hindi ba lamang ako nakapagsuklay Ayaw, di ma. Pasensya na po kayo mga kumari kutigang at ako'y hindi na nakapag-prep man lamang hindi na ako nakapagsuklay Talaga ako'y hagardo bersosan naman. Yun na nga kasi halimbawa kung kayo nga po'y palagi na lang napakaraming mga misfortune sa buhay na nararanasan sa bahay po nyo, napakabigat ng pagpasok ng swerte. Lagi na lamang kayong yung dumadaing sa kahirapan. Kasi halimbawa lagi kayong walang pera, lagi kayong kung ano-anong nararamdaman nyo sa katawan po nyo. Baka kasi minsan yung mga negatibong enerhiya ay naandyan na nakalalit na mismo sa bahay po ninyo. Hindi na sila nawawala dyan. Kaya yan po ang dapat natin munang i-clear sa bahay po natin. At maaaring yan din po, ang dahilan po nan ay yung mga sinasabing ancestral karma na maaaring ipinataw sa inyo o yung mga sumpa at curses na ibinigay sa inyo ng mga taong nagalit sa inyo through the years. Through the years? Abay, opo, habang kumaligid ka, halimbawa, hindi nyo napansin yan, yung mga taong nagagalit sa inyo, sa pagdaan ng mga panahon, mayroon tayong na-encounter kasi ng mga, halimbawa, negativities ng mga tao na ibinibigay sa atin, tayo isinusumpa o kinurse tayo, yun po ang nagiging dahilan, kaya minsan bumibigat yung pasok ng swerte sa atin. Tapos tayo po yung naghihirap. Yan, minsan nauubusan tayo ng pera, wala tayong kinikita, tapos nababaon tayo sa utang, maraming nagkakasakit sa bahay natin, nag-aaway-aaway kayo ng mga kasama nyo sa bahay, nag-aaway kayo mag-asawa, naghihiwalay kayo, nagkakabit-kabit ang asawa nyo, aleche, pati kabit, sumama pa. Ako to, yung aso, kinakalkal yung diaper. Saan mo nakuha yung diaper na yon? Pati pala asong yun, kumakain na rin ng diaper ng bata. Leche. Ako po. So ano ba mga dapat natin gawin? Siyempre unang-una po yung lagi natin sinasabi ha mga kumari kutigang, para matanggal natin yung mga sinasabi mga negativities na yan na maaari nga pong nakalanit na dyan sa bahay natin. Tayo po ay siyempre kailangan lagi maglilinis ng ating tahanan. Maglilinis tayo, magdi-declutter tayo ng bahay natin, yung mga sinasabing dumi at mga negativities na yan. Pwede man natin kasi matanggal yan sa pamagitan po ng isang paraan na ginagamit na nung matatanda natin mga inununong araw. Yung tinatawag pong pagbabaldiyo. Alam niyo po yung tinatawag na pagbabaldiyo? Sinasabi ng matatanda nung araw, kapag daw gusto niyo matanggal yung mga negativities na nasa bahay po niyo, magbaldiyo kayo. Yun po ang pamamaraan po yun. Kukuha po kayo ng isang timbang tubig. Tapos, yan po ay ibubuso po sa buong bahay po ninyo. Yung parang i-cleanse nyo, parang ano tawag doon? Babaldiyuhin, yung pasisiritan yung bahay nyo tubig. Opo, kasi kailangan yan, ginagawa yan. Once in a month. Halimbawa, kahit once in a week, pwede kayo magbaldiyo. Ang gawin nyo, ganito, meron tayong ginagawang pamamaraan ngayon na napakainam po ha, mga kumari kutigang. Kayo po kumuha po ng isang timbang tubig, tapos kumuha kayo ng isang lemon. Yung lemon po, hatiin nyo po, pigain nyo doon sa tubig, tapos lagyan nyo ng isang dakot na asin yan, kanawin nyo yan, tapos dasalan nyo yan, magdasal kayo dyan ng isang ama namin, isang kabagin ng humayat, sumasampalataya, tapos magpetisyon kayo.
na lahat ng mga negativities na nandiyan sa bahay po niyo na lumulukob dyan sa buong bahay, matanggal. Tapos yan po ang gagamitin yung pangpunas, pang map, o yan mismo ang ibubuhos po ninyo sa bahay po ninyo. Gagawin nyo yung pang baldiyo. Yung parang lilinisin natin, tapos kukususin natin yung mga sahig natin, yung mga muebles natin, yung mga dingding nyo, ganyan. Tapos maglilinisin kayo ng buong bahay, yung mga kagamitan nyo, yung mga kusina, banyo, kwarto, ganyan, yung mga dining, saka living area po ninyo. Para yung sinasabing na lumanit na ng mga negativities dyan, matanggal. Tapos, isa pa po kumari kong tigang, ang napakainan po dyan, yung lagi natin sinasabi sa inyo, dapat yung ginagawa once in a week din po, o kahit once a month lang po kumari kong tigang, every full moon o every end of the month, yung pong last Friday of the month, kayo yung smudging ritual. Tapos po kumari kong tigang, available pa nga po yung ating sinasabing napakalakas na ultimate pang cleansing ritual natin, yung pong ating kahoy ng araw at yung kahoy ng San Benito. Pwede nyo pong gamitin yan. Napakalakas po niya na pantanggal nga ng sinasabi mga negative energy na nakadikit sa bahay natin at mismo sa mga sarili po ninyo. Yung halimbawa, lagi kayong walang pera, lagi kayong tutugloy-tugloy, wala kayong lagi kayong budget, ganyan, wala kayong laging trabaho, hindi kayo matanggap sa trabaho nyo, tapos lagi kayo nag-aaway ng mga asawa nyo, laging may mga conflict dyan sa bahay po ninyo. Yan po ang dapat nyong gawin. Mag-cleansing ritual din po kasi sa sarili po ninyo. Ako po, Sus Mariosep, ako yun na. Namamaos na ako, kumari ko kasi kanina pa ako kanta ng kanta Nag-concert kasi ako kanina. So, ganun po ang gawin po ninyo. Kayo po yung once in a while o once a month po, magpapausok po kayo dyan sa bahay po nyo. Mag-smudging ritual kayo. Pwede po kayong gumamit kumari ko mga iba't ibang mga sangkap na pwede natin pampausok, katulad po ng dahon ng as-is, tiw-tiw ng bawang, yung pong dahon ng tanglad, yung dahon po ng oregano, dahon po ng laurel, maganda po yan, tsaka yung ating insenso. Tapos, diba sabi ko sa inyo, available po sa atin yung ating insenso sagrado. Pwede nyo pong orderin yan, makaka-order kayo sa akin yan, kumari kong tigang. Tapos, yan po ang gagamitin natin pampausok. Kahit once a month lang po, every full moon o every last Friday of the month. Tapos, ang gawin nyo rin po kumari kong tigang, kung may mapapansin kayo dyan ng mga cluttered na sa bahay po nyo, siyempre, throughout the month o throughout the year, halimbawa matagal na kayo hindi nagde-declutter, napakarami dyan nag-accumulate na mga kung ano-anong mga sira-sirang gamit o yung mga unused na gamit sa bahay natin, dapat yung pinagtatatanggal na natin. Halimbawa, may mga nasirang appliances, mga microwave, ganyan, yung mga oven toaster, mga electric pan. Tapos, ang ginagawa nyo, iniipon nyo pa yan dyan sa bahay po ninyo. Nako, yan po ang isa sa mga sinasabing nag-accumulate ng mga stagnant energy. Kaya tayo po laging nakakasagap ng negativities, ng kamalasan. Kasi na-stagnant yung energy natin sa bahay natin. Opo, kaya halimbawa kapag may mga sira-sira dyan, ipagpalit nyo na po yan ng mga plastic na mga timba-timba, yung mga planggana. Marami dyan marami nagdadaan dyan kumari kasi dito nga sa amin, yung mga may sirang washing machine daw, sirang TV, sirang mga electric pan, pwede yung ipalit ng planggana o ng mga timba. Edi mapakinabangan nyo pa, pwede nyo paggawing yung pang banlawan ng labada nyo o yung pangdilig ng halaman, mga timba, di ba? Kaysa naman naandyan yung mga sira-sira yung mga microwave, mga oven toaster, papagawa nyo pa ba naman yan? Ako, bilhin laki ng bago. So yun, tanggalin nyo na yan. Tapos, sa sarili po ninyo, alam nyo po ba ang isa sa nagiging dahilan ng yung negative energy na na-stagnant sa ating sarili, yung mga lumang gamit yung personal. Halimbawa, yung mga luma, yung mga damit-damit na hindi nyo na po islusot ng mga 3 hanggang 5 taon na naandyan pa sa mga closet po ninyo, sa mga aparador po ninyo. Dapat wala na yan dyan. Tanggalin nyo na yan dyan. Ipamigay nyo na o ibenta nyo na sa iba o basta i-dispose nyo na po yan. Kasi yan po isang mabigat yan na energy na yun nga nakakahigop ng stagnant sa buhay natin. Kaya dapat po tanggalin nyo na yan yung mga lumang sapatos na 3 taon na hindi na ginagamit, yung birabiray-ray na, yung pudpud na tapos tinatago nyo pa kasi sabi nyo mahal ang bilhin nyo dyan. Naku, huwag na kayo manghinayin sa mga gamit na yan. Kung pwede pa naman po pakinabangan ng ibang tao, ipamigay nyo na para swertehin po kayo. Ganun po. Tapos yung mga lumang gamit na ginagamit yung panong panahon pa ng mga ni Mahoma, yung daw mga luma, yung kobre kama, kumot nyo, yung mga kulambu nyo, yung mga
tuwalya na gutay-gutay na, baka ayaw nyo pang palitan yan. Ako, pinagpapalitan po yan, ha, mga kumari kong tigang. Disposable po yan. Palitan nyo naman po ng mga bago yan para kayo po makasagap naman kayo ng positibong enerhiya para, kumbaga, ma-improve naman yung ano natin, yung self-esteem natin. Naku, pa tayo napupunta sa self-esteem. Yung sa aura natin. Para kumbaga, ano naman, ma-uplift naman yung chakra natin, yung aura, para mas lumakas-lakas baga. Tapos isa pa po, napakainam pong ginagawa, ha, mga kumaritigang, yan po sinasabi ng matatanda. Kapag kayo po soba-soba ng kamalasan na nararanasan po sa buhay po ninyo, subukan nyo po, magpatrim kayo ng buhok po ninyo, magpaputol kayo. Ako, tinan nyo, ang laglugulo ng mga buhok ko, o tinan nyo, kailangan ko na talaga magpagupit na naman. Kasi kanina nga po, ako yung pandalas na, hindi na ako nakapagsuklay bala ko nga kasi, ha, mga kumaritigang, ako yung magpapakulot nga ngayong summer. Pero, kung halimbawa, kung ganyan po ang nararanasan nyo na kayo parang sobrang bigat pa rin talaga ng pasok ng swerte sa inyo, subukan nyo po magpaputol po ng buhok po ninyo. At makikita nyo, gagaan niya. Kasi alam nyo yung memory ng energy natin, yung parang conduit kasi ng energy yan yung ano natin, yung buhok natin Paputol nyo yung dulo niyan. Bawa yung may mga naranasan kayo at may mga experience kayo, mga misfortune sa buhay, matatanggal yan, puputulin na yan ng buhok po ninyo. Kahit yung dulo-dulo lang po, papatrim nyo lang po yan. Huwag kayong manghinahin sa buhok nyo kasi mas gaganda pa yung buhok po ninyo pag pinuputulan yan. Pero ingatan nyo po yung buhok nyo, baka kasi makuha po ng mga mangko. Magagamit nila yan para kayo po maldisyonan pa at bigyan pa ng mga sumpa. And speaking of sumpa, ha, makumari ko din, sinasabi natin na mga generation curses o karma na ipinataw sa atin ng mga kung sino-sinong tao na nagalit sa atin nung araw, baka yan po ang umiepekto sa inyo. Kapag halimbawa ang bahay nyo talagang sobra-sobra ng kamalasan na dinanas nyo dyan, tapos parang bakit hindi nakiklear gano'n, yung parang lagi na kayo naghihirap dyan. Baka nga generation karma yan o yung mga generation curses nga po na receive nyo yan noon na hindi pa rin napopurify hanggang ngayon. So, kailangan natin i-purify talaga yan. At ang pinaka-the best dyan, hama kumain ko din, diba sabi ko nga sa inyo, kayo po yung mag-indulhensya. Mag-indulhensya kayo, gumawa kayo ng mga provecho sa ibang tao para yan po ma-purify. At isa pa po, hama kumain ko din, maglagay kayo dyan ng amulet, yung Lucky Charm amulet po. Katulad po ito pong ating Prosperity Money Bag. Yan, isa po ito, hama kumain ko din sa dinevelop natin na talagang lahat po nung sangkap dito, nung 21 sangkap ng kaswertehan, pinagsama-sama na po natin dito. At pwede rin po kayo, hama kumain ko din, sabi ko sa inyo, magsabit kayo lagi po sa mga vendor po ninyo nitong ating, ako, napaka-powerful po nito, hama kumain ko din, ito pong ating promo ngayon, kasama po ng ating Prosperity Money Bag, yung pong ating Saint Benedict Medallion. So ayan po, meron po siyang dalawang design po. Ito po yung gold version, ito naman po yung antique version. So pwede kayo mamili dyan ngayon pag nag-order kayo. At ngayon po, naka-promo po tayo ng ating Prosperity Money Bag. Kapag kayo po nag-order po ng ating Prosperity Money Bag, hama kumain ko, ito po yun. Yan, flex lang sa inyo, hama kumain ko. Ito, napakaganda po ito. Pwede nyo ito isabit sa mga main door po ninyo. Halimbawa, kayo po talaga soba-soba ng mga negativities na nararanasan nyo dyan ngayon. Kasi ito po may mantra na. Yan po kasi pinaka-the best yan Magsasabi tayo ng mantra sa mga main door natin o yung mga pangontra katulad po ng ating Saint Benedict Medallion. Ito po yung available ngayon. Naka-bundle po siya. Opo. The same price yung po makukuha to sa mga before na version natin ng mga nagdaan natin ng mga Prosperity Money Bag. Ngayon po 2026 version po, available na po siya. Naka-promo po siya ngayon. May kasama po siya. Naka-bundle po siya sa ating Saint Benedict Medallion. Free nyo po ito makukuha kapag kayo po yung nag-purchase nitong ating Prosperity Money Bag. So ito po, napakainam po ito. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo yung laman. Ganito po siya. Maliit lang naman po ito. Yung packaging lang po yung medyo bulky tingnan. Pero kapag kayo nag-order po ito, ganito nyo po siya makukuha. Ayan po. Ayan na po, yung iba't ibang sangkap ng kaswertihan. O kulay green po siya kasi pera ang aakitin natin dito. Maganda po ito kung may mga business din kayo. Ito po ilalagay nyo po mismo sa mga tindahan po ninyo o sa mga physical store po ninyo. Yan, sasabit nyo po siyang ganyan. O pwede rin po sa mga bag po ninyo kung personal use po, kung dadalhin nyo po kung saan-saan. Yan, kumpleto na po yan. Yung mga sangkap, meron na po ito ngayon na yung ating luyang itim. Yan, in-incorporate na rin po natin dito ngayon yung luyang itim, hama kumari kong tigang. Tapos, meron na rin po siya itong ating Calmendegera. Ito po yung ating Calmendegera, yung kulay pula na yan. Calmendegera po yan, napaka-powerful po yan. Yan po yung may mantra
Kasi sinasabi ko, dapat ang bahay po ninyo, lalagyan nyo po ng mantra para pang sealed ng mga sinasabing pangontra sa mga negative energy, yung pang black baga para hindi makapasok. Halimbawa, yung lagi kayong pinagtitripan ng mga kung sino-sino, lagi kayong ikinurse, sinusumpa. Ito, napakaganda po ito. Isasabit ito sa mga main door po nyo, sa taas po ng pintuan po ninyo. Magandang na itong pang-black ng mga sinasabing mga kamalasan na maaring pumasok sa bahay natin. So, ganyan nyo po siya makukuha, ha, mga kumari kong tigang naka-pouch po siyang red na ganyan. Maganda to. Para, kumbaga, parang hindi naman masyadong obvious na kung ano ba yung nasa loob ng ano na yan, ng pouch na yan. O, di ba? So, yun. Ito po, maganda po ito, ha, mga kumari kong tigang. Kunin nyo po ito. Makukuha nyo siya. Nakabundle po siya sa ating Saint Benedict Medallion. Ito po, mga legit talaga at mga authentic talaga to ng mga Saint Benedict Medallion kasi magandang klase po ito. Quality siya kasi ang material na ginamit po dito, yung mga lumang kampana ng simbahan na tinunaw tapos ginawa po medalyon na katulad po ito. Yan, meron tayong antique version at yung ating gold version, ha, mga kumari kong tigang. So, ganun po. At syempre, lagi po tayo syempre magdadasal. Manalangin tayo lagi, ha, mga kumari kong tigang sa ating Panginoon. Humingi tayo ng gabay para lagi tayong kumbaga mailigtas o makonta natin yung mga sinasabi, mga negativities na yan, kahirapan, mga sumpa na yan, curses na namumutawi sa atin o nakasalabay na parang mga dikya. Dikya. O baka kayo nasasalabahin na kasi ng mga sumpa. Eh naku, negative yan, ha, makumari kong tigang, kaya kontrahin natin yan. Naku, ayan na yung mga kuliglig o ibig sabihin, lumubog na ang araw, so madilim na. So, yun lang po, ha, mga kumari kong tigang, subukan nyo po ito, ang ating prosperity money bag at ang ating Saint Benedict Medallion. Maglagay kayo nito dyan sa mga main door po nyo, sa bahay po nyo, para kayo po maka-imbibe na ng positivity sa buhay po ninyo. O, gusto nyo yan? Aba, ako gusto ko yun, ha, mga kumari kong tigang. O, so yun po, ha, mga kumari kong tigang, sana po may napuldo naman kayo mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. And with that, mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye, mga kumari kong tigang. Nako, lumbog na yung araw. Hala, tenat, baka maglabasan ng mga ano dito, mga maligno. Tingin ko may kapre ata dito sa puno na to eh. Yan, sa likod ko. Bye, mga kumari kong tigang.